Nangyari na rin ba sa inyo yung ganito kabagal mag-print? Yung normal naman siya sa simula pero after 2 minutes bumabagal na siya dahil yan sa CR motor na umiinit na kahit mayroon pa tayong fan. 1 year na rin kasi mahigit yung CR motor na yan. Pero may iba't ibang klase pa na problem kung bakit siya bumabagal. Pero ngayon, duda ako na CR motor lang to kasi almost a year na rin bago ako magpalit nito. Kung first time mong magpapalit ng CR motor, pwede mo to maging guide in case wala kang mahanap na tech malapit dyan sa inyo. Saglit lang to gawin guys, basic na basic. Dati nahirapan din ako dito. Pero yung natutunan ko siyang gawin, mas nabawasan yung gastos kasi pwede mo na siyang ituro sa staff mo kung paano siya gawin. On time mo pa siya magagawa, hindi mo na kailangan maghintay. Pero may times na kahit bago yung CR motor, mabagal pa rin siya. Worst case, papalitan yung mainboard or may remedyo, yung i-from firmware, iba-backup yun. Pero kailangan dalawa yung printer nyo. Pwede ring timing belt. Sa ganung problema na, kailangan nyo na ng technician. Pero ngayon, ituturo ko lang kung ano yung basic. Gagamit lang tayo dito ng screwdriver na mahaba para tanggalin yung sa CR motor na dalawang tornilyo na maliit. Manual unlocking muna yung gagawin ko dito since mahaba naman yung screwdriver na gagamitin. Tansyahin nyo na lang dyan. 5 counterclockwise tapos clockwise 5 din para bumaba yung purge assembly, para bumaba din yung wiper. Tapos pwede nyo na siyang iusog. Kasi ang nangyayari dyan, umaangat yung purge. Kapag ang rotation ng screwdriver, clockwise, umaangat yung wiper. Pero bababa muna yung purge bago siya umangat. Doon natin siya gagalawin kapag bumaba na yung purge. Yung wiper na yan, pwedeng palitan yan ng eco solvent resistant. Pero saka na yan. Dito muna tayo sa pagpalit ng CR motor. Ito yung bagong bili ko galing Shopee. Nasa 700 plus lang yan. Kasama na yung shipping fee. Hindi ako affiliator ng store na yan. Pero mura talaga dyan. Pati iba't ibang parts ng mga printer. Meron din dyan. At kung sa quality naman, taon din siya bago ko pinalitan. Dalawang klase kasi yung CR motor. Yung original niyan, maliit. Tapos yung replacement, medyo mahaba na siya. Eto, replacement lang to. Diyan naman, tinansya ko lang yung haba ng wire. Kasi puputulin natin yan. Magdadirect tayo ng top dun sa existing wire ng CR motor. Ginamitan ko lang yan ng cutter pliers. Tapos, ang gagawin nating pambalat, susunugin lang natin to ng lighter. Tapos gagamit tayo ng tissue para tanggalin yung goma. Para kompleto pa rin yung hibla sa loob ng wire. Sobrang nipis kasi ng wire niyan guys, kaya ganyan yung ginagawa ko. Pero kung ano yung sa inyo, ayun na yon. Ito lang talaga yung trick kong gawin. Babaklasin na natin dito yung cooler. Itutulak nyo lang yan paatras, mabilis na yan matanggal. Next naman, tatanggalin natin yung dalawang tornilyo na yan. Dahan-dahan lang. And iwasan nyo siyang malaglag sa pinakailalim. Kung kinakailangan may pangsalo sa ilalim, lagyan nyo ng pansalo para hindi na kayo mahirapan kung sakaling malaglag siya. Make sure na rin na may magnet yung screw nyo para in case. Pwede naman pagbalik nyo, isang tornilyo lang kahit wag nyo na munang ilagay yung nandyan sa gitna na yan. Kasi pwede nya rin yung maging singawan ng init. Dito naman sa right side, hindi na kayo dyan mahihirapan kasi wala nang sagabal sa pag-screw. Pero aabangan ko pa rin yan siya sa ilalim in case malaglag. At nalaglag na nga. Pero sa labas ng printer, okay lang naman yun. Wag lang sa loob kasi mahirap na yan dukutin kapag nasa loob nalaglag. Maliit lang kasi yan. Susunod natin, aalalayan yung timing belt dyan sa may CR motor. Tsaka natin siya ipipress pa kaliwa. Para kapag yung timing belt nawala na siya sa CR motor, sasaluhin siya ng screwdriver. Then, twist pa kanan, hatak ng CR motor pa atras. Tapos, ipapark ko muna dito yung screwdriver. Tapos, itatap na natin yung replacement dun sa likod ng printer. Hindi naman kayo malilito dyan kasi meron naman siyang color coding na red and black. Makikita nyo dyan sa wire, nakatap lang siya, hindi siya nakahinang. Wala namang problema sa ganon kasi gumagana naman siya. Mas convenient lang kasi hindi mo na kailangan ng soldering. Try nyo ikutin yung CR motor sa pinakaunahan. Kung matigas na yan, ibig sabihin hindi na siya nagpiplay. At kung mabilis na siya uminit, ayun na yung sign na dapat na siyang palitan. Bago ko itap yung replacement, ibabalik ko muna siya sa dati niyang position. Sa pagbalik naman ng timing belt, hindi na siya gagamitan ng screwdriver. Napansin nyo ba na hindi ko muna nilagay yung tornilyo? Kasi flexible pa yung CR motor pakaliwa para i-connect dun sa timing belt. Kapag nakapix kasi yung CR motor, saka mo nilagay yung timing belt, possible hahatakin mo ng sobra yung timing belt. Maaari siyang lumuwag. Hindi siya ganun ka-tension kagaya ng dati kapag binalik mo.
Sa pagbalik ng tornilyo, papatulong na ako dito guys para hawakan yung CR motor. Kasi pumipitik yan kapag walang tagahawak sa likod. Para mapabilis na din yung paglagay natin ng tornilyo. Kapag ikaw lang kasi mag-isa, pwede naman pero aalalayan mo yung tornilyo na mahulog sa ilalim. Kaya dapat dahan-dahan lang. After nyan, final na tayo. Ipapag-connect na natin yung red sa red, black sa black. Tapos pwede na natin itong paganahin para matesting. Pwede na kayo dyan mag-print para malaman nyo kung working ba yung CR motor. Pero meron ding mas advanced. Gagamit kayo ng CR motor resetter para ma-diagnose kung 100% gumagana siya, hindi nag-error. Kapag nag-error yan, next problem yung sa EEPROM data copy. At kung mabagal pa rin, pinaka-last option na magpalit ng mainboard. Pero sa susunod na lang yun. Meron akong nilalagay dito sa shaft lip na alternative pero working siya. Ito yung petroleum jelly. Ito yung kapalit ng grasa na nilalagay dyan. Nakakadagdag din kasi yan sa movement ng carrier natin. Sakto kasi nag-cleaning pa yung head kaya pwede ko pa siyang lagyan muna neto. Kahit hindi gano'ng madami, kailangan sakto lang kasi napupunta rin naman yan sa gilid. Punasan nyo na lang ng tissue yung mga sobra-sobra sa left side. Ngayon, mag-feed na tayo gamit itong backing. Sa mga hirap mag-feed or pudpud na yung roller, pwede itong alternative. Backing pala yan ng Kuwak Phototop kaya medyo makapal. Nakita nyo yung pag-feed, tuloy-tuloy siya pababa kahit hindi mo na alalayan. Kasi madulas siya sa likod. Ngayon, pwede mo nang ilagay yung binid para ipalit dyan sa backing na yan. At ayan yung gamit ng release tool. Kaya mahalaga din may release tool kapag nag-roll-roll tayo. At dito na natin malalaman kung working ba yung CR motor na replacement na in-order natin sa Shopee. Syempre, kailangan mag-print. Gagamit muna ako dito ng heater para mabilis matuyo and super fine yung print output. Tapos, unlock yung release tool, play button. Dito guys, mukhang working naman yung CR motor na pinalitan natin. Hindi na siya ganun ka-slow kagaya kanina. Pero under observation pa rin yan. Mga 1 to 2 hours. Tapos ganyan pa din yung movement niya. Ibig sabihin, okay na yan. Yung cooler, hindi ko muna siya nilagay. Sa mga naka-experience ng mabagal na print, ano naging solusyon nyo? Comment nyo dyan sa baba para makatulong din sa iba. At kung nakaabot ka sa dulo ng video na to, meron ka ng guide kung paano papalitan yung CR motor kahit bago ka pa lang. Meron pala tayong group, ilalagay ko na lang yung link sa baba at sama-sama nating solusyonan yung problema ng printer na to.